Magandang araw mga kakayod, nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at mga pang-araw-araw na ginagawa po ng OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral at mga pamamaraan po na magamit ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply na po, natanggap na at may papaalis na para makapagtrabaho po dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat ng mga OFW sa anumang parte ng mundo, dito po sa may Saudi Arabia at sa lahat po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na patuloy na nanonood at nagmamahal po sa ating munting channel. Mga kakayod, pag-usapan lang natin ngayon yung isang problema ng OFW lalo na po dito sa Saudi Arabia para po maiwasan na ng mga papaalis pa lang ng mga bagong OFW pag nandito na sila magtatrabaho para hindi na nila maranasan yung ganitong problema. Straight to the point mga kakayod, pag-usapan natin yung pag-utang ng Pilipino sa ibang lahi habang nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia na naging dahilan na nahihirapan siyang makauwi agad. Mga kakayod, dito kasi sa bansang Saudi Arabia, alam na ng mga Pinoy na nandito at dapat malaman din ng mga baguhan na papunta pa dito na mag-OFW na minsan or hindi talaga maiwasan na yung Pilipino lalapit sa ibang lahi para manghiram ng pera. Dahil ang ibang lahi mga kakayod, hindi yan sila nagpapadala doon sa pamilya nila sa kanilang bansa every month. Iniipon muna nila yan hanggang sa mag 3 months kasi ang prinsipyo nila na na-observe din natin, ayaw nilang magpadala ng pakunti-kunti dahil namamahalan sila sa charge. Gusto nila ipadala every 3 months kasi isa lang yung bayaran nilang charge at saka pag tanggap doon sa kapamilya nila, millions na amount na sa kanilang local currency. Kaya may mga instances na nanghihiram yung Pilipino doon sa ibang lahi na minsan nga may mga 10% pa na tubo every month. Kaya pag hindi masyadong kalakihan yung sahod ng Pilipino dito mga kakayod sa ganyang sitwasyon, nahihirapan talaga siyang magbayad lalo na kung nag-skip na siya ng payment every month or hindi siya buwan-buwan nagbabayad dahil every month po tumutubo yung pera na hinihiram niya sa ibang lahi. At iba yung pag-iisip ng mga tao na to. Sa panahon ng uwian, kung may kulang ka pa talagang babayaran sa kanila, ayaw ka talaga nilang bitawan at gigipitin ka talaga nila hanggang sa magbayad ka bago ka makauwi. Kaya malaki po yung problema na pwedeng mag-cause ng delay or schedule ng yung ticket or stress dahil po sa ganitong kalakaran. Kaya sa mga baguhan na papaalis pa lang magtatrabaho dito sa Saudi Arabia, tips ko lang sa inyo, huwag talaga kayong pumasok sa paghiram ng pera sa ibang lahi dahil ang hirap po talaga nilang pakiusapan lalo na pag hindi ka pa makapagbayad sa tamang panahon. Huwag mong ipadala lahat ng pera mo sa Pilipinas every month. Mag-iwan ka ng at least 300 reals para sa'yo, panggastos mo sa isang buwan, sa pagkain at sa iba pang mga gastusin. At huwag kang pumasok sa mga extra cost ng paggastos dito. Halimbawa, yung sobrang loho at sa pagsusugal dahil isa po yan sa mga maging dahilan kung bakit magkulang ka sa pera at may posibilidad na makalapit ka doon sa ibang lahi
para umutang ng pera na posible pang mag-cause sa'yo ng delay sa panahon ng uwian, dahil mahirap pong pakiusapan yung mga tao na yan, mga kakayod. Personal experience ko, mga kakayod, na pauwi na lang ako, siningil pa talaga ako kahit 5 real na lang yung kulang ko sa kanya, kasi hindi talaga sila nakakatulog kahit yung kulang barya-barya na lang, kasi ganun sila kahigpit sa pera. Kung may nakapanood man sa atin ng mga OFW na nakaranas din ng ganito mga problema, please comment po sa baba para makatulong po tayo sa ating mga viewers at magkaroon po sila ng bagong kaalaman para alam na rin po nila kung paano iwasan yung ganito mga problema. Kung bago ka man po sa ating channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi ka pong updated sa mga bagong videos na i-upload natin, at bilang suporta na rin po sa ating channel. Mga kakayod, ang dami ng ganyang problema na nagre-resulta sa nasuntok pa yung ibang lahi ng Pinoy dahil hindi makaintindi yung ibang lahi sa pakiusap ng Pilipino na magbayad siya pero hindi muna sa ngayon at hindi muna buo, at minsan nagkakaroon pa ng demandahan na naging problema at humantong pa sa sakitan. Kaya sa mga baguhang OFW na papaalis na at magtrabaho dito sa Saudi Arabia, iwasan nyo yung pagiging masyadong mapalapit sa ibang lahi, yung paghiram talaga ng pera sa kanila, dahil hindi po talaga maganda yan yung kalalabasan, at maiipit ka lang sa panahon ng iyong pag-uwi pag di mo pa sila nabayaran ng buo. Mga kakayod, dapat talaga utak yung gamitin, magiging masinop, at priority lang yung dapat gastusan habang ikaw ay nagtatrabaho dito sa ibang bansa, dahil hindi natin lahat kaparehas ng ugali yung mga tao dito, at hindi rin natin alam kung ano talaga yung priority din nila at gaano sila gahaman pagdating sa pera. Mga kakayod, ang buhay ng OFW ay minsan hindi talaga sagana, kaya pumapasok sa mga ganitong deal sa ibang lahi na posibleng makapahamak pa at makadili sa pag-uwi ng isang Pilipino para sa kanyang pamilya dyan sa Pilipinas. Kaya maging mautak, basahin ang panahon, basahin ang kasama mo, yung tao na lalapitan mo, para hindi ka malagay sa kapahamakan. Hanggang dito na lang, mga kakayod. God bless us all. Maraming salamat po.